Matindi itong natuklasan. Nagkamali ng hatol ang Supreme Court dito sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya't biglang inutos na balik na rin ang hatol at ito na ang sinapit. Nako, ay matindi ito. Itong biglang natuklasan dito sa desisyon ng Supreme Court sapagkat nagkaroon di umano sila ng pagkakamali. Kaya't yung unang desisyon nila na unconstitutional, but datapuwad sa puntong ito, nagkamali ho sila na kailangang managot at balik na rin ang desisyon. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong napakainit na usapin, legal na proseso tungkol dito sa galawan ng Supreme Court. Nagkawindang-windang na ho. Dati noon, napakataas ng kredibilidad ng Supreme Court. Ba't ngayon ho, ay napakadami ng kinasasangkutan? Ay doon na lang sa sabungero. May lumabas na nabibili na rin nito mastermind ang Supreme Court noon. Di umano, ayon dito sa lumutang na testigo. Kaya nga hindi nasusolve ang mga sabungero noon na nawawala dahil sa ganyan but anyway, pinadaan na lang po natin and connection dito sa ngayon naman na bagong issue na talagang nagkamali di umano ang desisyon nitong mga nakapisto diyan. Ang dami hong lumabas na spekulasyon. But anyway, ito muna ang ating bigyan ng daan, mga mahal kong taga-subaybay. Importanteng mahalaga ho na ito mapakinggan nyo. Nako, Una sa lahat, nananatili ang respeto ng Kamara sa ating Korte Suprema. Subalit kami ay lubos na nababahala matapos naming matanggap at mabasa ang desisyon ng Korte Suprema kung saan pinawalang bisa ang impeachment complaint na isinampa noong 5 ng Pebrero 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. Nako, ay nakakabahala ito. Ang dami yung matitino na abogado ang nagbibigay ng kanilang public opinion. Yung mga neutral ba? Yung walang kinikilingan, yung hindi bumabaluktot ng batas. Ang dami yung nagbibigay ng kanilang public opinion na ito ay hindi dapat ginawa ng Supreme Court. At sa makatuwid ay nagkamali ito ng desisyon. Ito pa, mga kaibigan. Kamara, matapos ang masusing pag-aaral, ay maghahain ng motion for reconsideration dahil ang desisyon na nagsasabing ang articles of impeachment ay ipinadala sa Senado ay barred or unconstitutional, ay nakaangkla sa mga factual premises o findings na mali at salungat sa opisyal na record ng Kamara. Ayun mga kaibigan, maliwanag po dito. Ang Kamara ho ay gumagawa ng legal na proseso. Maganda rin yung sinabi ng Kamara. Nirerespeto nila ang desisyon ng Supreme Court. Datapuwat kahit nandun ang kanilang respeto, ay hindi rin po respeto ang galawan nila sapagkat tungkol dito sa pinapaliwanag na ibinahay ko po sa inyo ay hindi po qualified yung mga dahilan nila. Hindi po pwedeng maging dahilan, mga kaibigan. Kaya mag-file ho ng motion for reconsideration itong Kamara at nang sa ganun ang layunin ho nito, ang unang desisyon ay balik ta rin dahil nagkamali sila ng unang hatol, mga kaibigan. Bagay tao lang ho, ang lahat ay nagkakamali. Hindi ito ang una at huling pagkakamali ng Supreme Court, mga mahal kung taga-subaybay. Ito pa, Naninindigan ng Kamara na ang proseso ng impeachment ay naaayon at sumunod sa konstitusyon at jurisprudence gaya ng desisyon sa Francisco at Gutierrez. Ayan mga kaibigan, hindi ko na itutuloy doon dahil mayroon pong mga pangyayaring ganyan. Na ang mga nakaraan noon ay mayroon ding mga desisyon na naglabas sa Supreme Court, subalit hindi po makatotohanan, kaya sa pamagitan po at ito ay legal din ang proseso. Itong ipapanilang motion ay unang-una, tandaan po natin ang gusto nitong motion na ito
ay pigilan ang unang hatol na unconstitutional. Sa madalit salita, ang nilalaman noon, in one word, ay kailangan baliktarin ang hatol na yon dito sa impeachment at kailangan magkaroon ng impeachment trial diyan ho sa Senado na inutuso ng Kamara yan na nasasaad sa kanilang file na motion diyan po sa Supreme Court. Ha? Useless naman ho. Kung magpapile ka pa ng motion nawa hindi nakasaad yun, siyempre of course nakasaad dun yun, kaya nga magpapile ka ng motion eh. But anyway, abangan po natin ang complete details doon. Muli, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa wastong proseso. Inoprubahan ito ng Kamara sa plenaryo, ipinadala ito sa Senado na may buong otoridad ng institusyong may pananagutan sa saligang batas. To disregard these facts is not only a disservice to the truth. Na talagang patindi ng patindiyo ito. Mga mahal kong taga-subaybay, sa araw ho ng Lunes ay marami ang magaganap. Unang-una ito ay sa lalong madaling panahon ay aagapan at magkakaroon ng legal na aksyon ang Kamara. At nang sa ganun ho, itong hinaing ng taong bayan dahil nagwawala na ho, nagkakagulo na ang taong bayan, pipira ang tagasunod ni Sara Duterte, ni Digong Duterte, dahil sanay na hong mabudol ang mga yan. Ngayon ho, abangan po natin ito dahil hindi po dito tayo nagtatapos sa utos ng Supreme Court na itigil ang impeachment, i-dismiss ang impeachment dahil mayroon pa pong mga legal na proseso na kailangan po nating makamit ito dahil accountability ho ito ng pera ng taong bayan ang nakasalalay. Bakit kung wala silang tinatago? Bakit ganito magpapile pa sila ng mga motion at motion na kailangang i-dismiss? Nasa inyo sinasabi ni Sara Mau na bloodbath. Sa bagay, hindi na pwede tayong maniwala ho dito kay Sara Mau Lustay. Isang salita ho nito, 10 salita. May isa ho ay walang tatama. At pag may nagawa kang maganda ang gobyerno, ay babalik ta rin po niyan na ang ginagawa ay kasamaan. Kita nyo, nangangaral si Sara Mau Pusit. Sabi niya tayo ay maging makidiyos, maging professional ang pangaral niya. Professional ba ang ginagawa niya? Nito si Sara Lustay na ito? Kung magbanta at kung anong paninira ang ginagawa, yung ba ay part ng professional? Yung ginagawa niya ho, para lang malihis ang issue, ay binibentang sa iba. Ay gawa niya naman yon. Yung unprofessional, tamad na vice presidente, hindi nagtatrabaho. Dito lang ako nakakita ho sa Pilipinas yan, only sa Radyo Duterte. Kaya hindi na ho ito kailangan ng albularyo. Hindi kaya ng albularyo na basta albularyo lang ho. Kailangan ho dito ay espesyalista na albularyo para mapatingnan ang tunay laman ng utak nito. Nako, wala na ata tayong oras pa. The Constitution itself. Nananatiling matatag ang Kamara sa tungkuling ipagtanggol ang integridad ng ating mga demokratikong institusyon. Hinihikayat namin ng publiko na basahin ang mga record, sundan ang mga pangyayari, at huwag malito sa maling impormasyon. Ayan mga kaibigan, maliwanag ko. Binilisan ko na mali po ang impormasyon na kumakalat na yung tinatawag na violation, error, technical error kung bakit ganun ang hatol ng Supreme Court. Kaya datapwat ay napakaliwanag naman no dito na inutos ng Kamara na laman ng file ng kanilang mga motion na kailangan baliktarin ang unang hatol na unconstitutional dito sa impeachment trial na gaganapin dapat laban kay Sara Duterte, kaya't walang naganap. Kailangan baliktarin yun. Ayun ho, kung magbabasyo tayo sa mga binahagi ko po sa inyo. Isang like ko sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Maliwanag naman ho na ayon din sa video na nagkamali sila. Kaya dapat mag-file ng motion para maayos ang pagkakamali at baliktarin ang hatol.